number one. Talagang hindi ako napapansin. Talagang weakest link ang tingin ko. Yung tingin ko sa sarili ko po noon. Star for tonight! 14 years old at veterana sa TV at singing contest si Sarah nang sumabak sa Star for a Night. Nakataya ang 1 milyong pisong premyo at ang titulong Pop Star Princess. Kakabit din ang managerial contract sa Viva ni Vic Del Rosario. Nagdasal ako nung bago ako lumabas ng stage. Sabi ko, Lord, alam ko po na nagaling yung mga kalaban ko, mahina po yung laban ko, pero inibigay ko po yung best ko para sa pamilya ko at para po sa inyo. Thy will be done, kung ano po yung gusto niyo. Mukhang nadinig ang dasal ni Sarah. Tinulungan siya, pero dinaan sa biro. Bago kami lumabas sa stage, nagpatid ako. Nahulog ka. Hindi naman po ako nahulog. Pero yun po yung nakapagtanggal ng tension ko kasi natawa ko sa sarili ko. Parang natanggal lahat ng kaba ko. Nandoon pa rin yung konting kaba nung umpisa ng first few lines, pero nung sa middle of the song hanggang sa end ng song, wow, talagang na-enjoy ko po yung kanta at saka nawala lahat ng kaba ko. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko nung gabing yun. Hindi na ako nag-i-impress eh. Hindi ako kumanta para mag-impress. Kumanta ako for my family, for God. The Star for a Night is... Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na lang Star for a Night si Sarah. Nagtuloy-tuloy siya bilang isang malaking bituin. Matagal at maraming hirap ang pinagdaanan ni Sarah bago niya nasungkit ang bituin. Sobrang hirap po ng buhay namin noon. Dumating yung point kaya ako sumali ng competition, hindi para sa dream ko, pero mainly para supportahan yung family ko financially. Kasi wala na kami makain, wala na kami pamasahe, lagi na kami absent sa school, promissory note kami lagi. Depressed ako sa pagkain, kaya ngayon, sobrang takaw ko talaga. Bumabangi ka ngayon, ha? Ako, until wala po kaming shampoo, walang toothpaste. Yung kung titignan mo ngayon, endorsement ko yung Jollibee. Dati wala akong pambili ng Jollibee. Mga kaklase ko meron. Ako wala. Dadaling ko lang yung baon ko. Nabaliktad na ang mundo ni Sarah, pero may kapalit ito. Pambayad na kami, pero kailangan ko naman po mag-concentrate sa career ko. Kailangan ko po give up yung regular schooling ko po sa UST. Pero naituloy ko naman po, nag-home study po ako sa Angelicum College. Batang-bata nagsimula ang Pop Princess. Nagkaroon pa ako nung mall show ng sa Isitan na puro Michael Jackson na songs yung ginawa ko. So kahit hindi ko kabisado talaga yung lyrics, basta sumasayaw ako, basta enjoy ko, tapos pati yung costume ko, glittery. Since si Daddy po, employee sa PLDT, yearly nagkakaroon sila ng singing competition para sa mga anak ng employees. Nakailang panalo din po ako, nag-Hall of Famer ako doon. Wow! 8 years old? At 8, nag-start po ako ng 8 hanggang 13 years old. Sumali din po ako sa mga singing contest sa Barangay Fiesta, ganyan. Tapos nag-audition din po ako sa mga ilang TV shows para sa mga kids, like yung Atiba Pa, An TV. Kung tutuusin, parang hindi rin naman trabaho ang pagkanta kay Sarah. Nasa pag-awit kasi ang kanyang puso at nakita ito agad ng kanyang ama't ina. Gagamitin ko yung brush, parang mic ko. Tapos ang iniidolo ko po talaga, sobrang ginagaya ko pa siya, mimimik ko yung boses niya, yung dance moves niya, si Michael Jackson. Talagang bata pala po ako, gusto ko na talaga pong maging total performer. Walang kahiya-hiya at sobrang diba raw siya noong bata. Kapag may okasyon sa pamilya, tiyak may palabas si Sarah. 2 taon pa lang, isinasali na siya ng mga magulang sa mga contest sa mall. Kanino ka nagmana? Ang mother at father ko po talagang, mahilig din po silang sa music. Si Daddy, may banda po sila before daw eh, sa PLDT. Si Mama naman, naging choir member daw po siya. Inalagaan, sinubaybayan at sinuportahan ng gusto ng mga magulang ni Sarah ang kanyang hilig. Kwento ni Mang Delphine, bumibili sila ng cassette tapes para pakinggan ng anak. Isang pasada lang daw, parang Xerox machine. Kopyang-kopya
ni Sarah ang kanta. Kinabayan at dumating yung pagkakataon na yung mga kapatid ko, hindi nila naintindihan bakit ganun yung treatment nila sa akin nung bata po ako. Parang nasa akin lahat yung atensyon kasi nga, nagkakasama kami po lagi sa mga auditions, sa mga singing contest. Kahit kipit, kumuha ng ilang voice lessons si Sarah bago at pagkatapos ng Star for a Night. Malaki raw ang naitulong nito sa kanya. Nung kasing kabataan ko, nung 13, 14, 15, 16, talagang binala ako ng bira kasi naabot ko naman po. Pero talagang makikita mo sa mukha mo na talagang strained ako, ganyan. Until inaral ko na mahanap ko kung paano ko may-hit yung high notes na hindi ako hirap na hirap. Na unti-unti naman po nahahanap ko naman siya. Nakilala si Sarah bilang belter ng makapatid hiningang ballads. Pagkatapos kilalanin na pop princess, nakipagsabayan siya agad sa bintan. Pagkapanalo ko po, nagkaroon ng parang phase or trend na talagang kailangan belter ka para ma-consider ka na magaling na singer. Talaga dapat nagka-high notes ka, tapos you end your song with big note, high note. Ganon lagi. So, nandun yung pressure noon. Noong mga panahon na yun, ang mga songs po na binibigay sa amin matataas. Tapos, matibay talaga ako sinong bibipiyok. Yun ang magaling. Kung pumiyok ka, ay wala ka. Kasabay ng pilitan, dumating ang sari-saring offer na tinanggap ni Sarah. Guesting sa TV, mag-concert, gumawa ng teleserye at pelikula. Nagsuffer po talaga yung boses ko. Talagang nawala yung boses ko. Maos ka? Opo. Nawala? Opo. As in, nawala yung falsetto ko, yung nanginginig na yung boses ko, na until ngayon po, naka-effect talaga. At kumbaga, nag-recover pa lang din po yung boses ko hanggang ngayon. Natauhan si Sarah. Natakot siya na baka tuluyang mawala ang kanyang boses. Ang nagsasalba sa kanyang pamilya. Sabi ko sa sarili ko, ay, hindi ko kailangan gawin to. Hindi ako ito. Kaya ko gumirit at a certain level lang. Yung kailangan kong importanteng malaman mo yung range mo, kung ano yung limit mo as a singer. Na sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangan bumirit para mapansin. Hindi ko kaya kailangan makipagsabayan sa ganun. Sabi ko, ang kailangan ko, makapag-record ng mga songs na galing sa puso ko. Songs na I'll be able to relate to my audience. Songs that will touch and inspire people. Gusto ko sana humingi ng sorry. Sorry? Ipinaalam ni Sarah sa kanyang manager ang gusto niyang mangyari. Umayag si Vic Del Rosario. Kung meron akong concert, mag-concentrate muna ako sa singing ko po para hindi naapektuhan yung boses ko sa mga late nights, early mornings na sa taping, sa shooting. Kaya yun po, pagka may album lang. Pag The Voice lang. Alagang-alaga na ni Sarah ang kanyang boses. Isang araw bago ang major concert, hanggat maaari, hindi na siya nagsasalita. At kahit na isa lang ang kanta kung may guesting, nagpa-practice pa rin siya ng gusto. Kasi every time po talaga na lumalabas ako ng stage, nandun yung want mo, yung hunger mo na parang every performance is tinatrabaho mo eh. Parang hard work talaga po siya. Hindi ka lumalabas ng stage dahil established ka na. 25 years old pa lang, pero alam na ni Sarah ang leksyon na kakambal ng kasikatan. Pag nandun ka na, mas mahirap pala. Mas mahirap i-sustain kung ano yung sustaining power. Yun pala po ang mahirap. Less po yung work ngayon, pero mas mahirap yung preparation kasi nga po mas higher yung